ipapadlock yung restaurant ko, gayong covered to ng isang legal na kontrata. Binasa ko ang list ng contract. Masyadong lopsided. Illegal ang ginawa mong pagpadlock sa restaurant ko. Wala kang karapatan. Hindi mo ba alam na malaki na nawawala sa amin? Binigyan kita ng warning. Hindi niyo naman pinansin eh. Wala kami natanggap. Hindi ko nga alam na iba na palang may-ari ng building. Then I guess we have to renegotiate it. Kasi hindi ako papayag sa napagsunduan yung dating may-ari. Bakit hindi? Legal ang kontrata, notarized. I will not honor that. You never honor an agreement. Di mo kasi hinintay yung bagong may-ari. Hindi ka marunong maghintay. Dahil hindi talaga ako maghihintay sa isang taong walang isang salita. Sal, ako. May oras pa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. 5 oras na lang. Wala pa rin nangyayari. Hindi nila tayo pababayaan. Tayo kung mawala kayo. Niloko ka nila. Sinungaling sila. Kung sino man sila, walang iya sila. Tay, ba't hindi na sabihin kung sino ang totoong gumawa ng kasalanan? Pag natuloy yung bitay, si tatay lang yung mamamatay. Pag nagsalita ako, pati kayo ng mama mo madadamay. Oh, diba? Sabay-sabay na lang tayo mamatay. Gagawa nila ng paraan. Huwag kang mag-alala. Inalimutan ka na nila. Mrs., kailangan na po namin mag-usap ng mister mo. Saan mo muna sa mama? Saan mo muna? And the King Joran went back to the hill in Jerael of the wounds with the Syrians and given him of Ramah when they fought against Hazael, king of the Syria. Ang kapal ng mukha ng Carlito na yan. Pinatawag po dito yung sekretary niya para paalala daw yung list ng contract. Tapos ang sabi pa, maghanap daw tayo ng ibang lugar. Palipasin mo kaya muna yan. Siguro naman, pag malamig na yung ulo niyong dalawa, eh makakapag-usap na kayo naman, Ako makikipag-usap sa kanya. Hindi, no? Kita na lang kami sa korte. Ay, nako. Alam mo ba, pagkakakitaan lang kayo ng mga abogado niyo, kung paabutin pa sa korte yan. Bastos siya eh. Tsaka wala siyang alam sa pagpapatakbo ng commercial na building. Nakalipas na ang 24 oras. Mainit pa rin yung ulo mo para sa bagay na yan. Kung nakita mo lang sana kasi yung mukha ni Carlito nung pinuntahan ko siya sa opisina. Napaka-arrogante niya, sarap niyang sampalin. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan para sa ama ng anak mo. Rafael, 3 taon nang walang ama ang anak ko. Yung sa kanila, harapin mo nga yung sarili mo. Galit ka ba talaga sa kanya? O galit ka sa sarili mo? Dahil hindi mo siya kayang harapin ng may kaba sa dibdib mo. Nandito na pala siya. Hello. Hello.
Hello. You're looking great. Good morning, Miss Montemayor. Morning. Good morning. Alam mo, matagal ako naghintay para sa pagkakataon ito. Two things, Tom. Kung ikaw ang mapili at manalo ka, I would like to play an important role in your government. No problem. No problem with me too. At isa pa, alam ko makikita kayo ng presidente mamaya. Why don't you show me your clout with her? Hilingin mo sa kanya na itigil ang pagbitay kay Amores. Does that mean na sasama ka na sa pagpapabaksak kay Leandro Montemayor? Hindi ako pupunta rito kung hindi yun ang pakay ko. Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na... Inabutan na kayo ng ulan, kalilinis lang niya kanina. Anong nangyari? Di na basa uli. Kwentuhan kayo ng kwentuhan para kayong mga babae. Mga batugang kayo. Kayo ha, hindi kayo dapat makita ni Senator na tatamad-tamad. Sige, punta ron! Kayo. Oh, anong tinatanga-tanga nyo riyan? Pasok sa loob! Ano ba sinisigaw-sigaw mo? Aba, ang tatamad niyang mga yan. Hindi mo naman kailangan sumigaw eh. Mali na naman ang ginawa ko. Hindi ka naman dating ganyan, Emil. Ba't ganyan ka? Kanya siguro ako sumisigaw, nahawa na ako kay Senator. I understand from my social secretary that you have good news for me to convey to the people of Coronadal when I visit them tomorrow. That's right, Madam President. It is about my 50-hectare land sa Coronadal. I would like to donate it to you, Madam, para magamit niyo sa mga projects ninyo at para na rin ho sa mga tao. Oh, that's very good. Matutuwa ang mga tao roon. Magagamit nila yan para sa kanilang mga livelihood projects. Another thing, Madam President. Yes? Ano ang nangyari sa kaso ni Chief Inspector Amores? Nakatakda siyang bitayin ngayon alas 2. What about him? Ano po ang inyong huling kahilingan? Sa huli yung pagkakataon, nais mo bang aminin ang iyong mga kasalanan?
Presidente, ito magbitay. Mawawala ka, di ko mawawala ka. Mukhang pakikinabangan natin yung si Tomas Locsinena. Napakaaga pa para pagkatiwalaan ng taong yon. Mas lalakas ang alyado natin kung papanig tayo kay Locsin. Ay, nako. Magkukrus na naman ang landas namin ng biyanan mong si Zarina. Ang importante, nagamit natin siya. At least, bibilid na naman sa akin si Amores dahil napakalawak ng koneksyon ko. Uy, gaano kalawak naman ang kaalaman ni Lucinda sa mga ginagawa natin, abe? Nitong nakaraan 3 taon, iniiwasan ni Lucinda ang mga bagay niya. Sa simula pala ako magkwento, iniba niya kagad ang usapan. Ayaw niya malaman ng mga bagay niya. Dahil naiipit siya sa pagmamahal niya sa'yo at sa pagmamahal niya kay Daddy. Hindi niya lang siguro matanggap ang nangyayari sa angkan niyo. Kaya nakikiusap ako sa inyong dalawa na sana huwag niyo nang idamay si Lucinda sa mga pinag-iinitan niyo. Uy, alam namin na hawak mo si Lucinda para sa amin, Nestor. At syempre, hindi mo rin nakakalimutan na kung hindi tinakot ng tauhan ni Alberto, yung piskal ng mawak sa murder case na sinampa sa'yo, hinggil dun sa pagkakapatid kay Vincent, Hindi niyo na po kailangan ulit-ulitin yan. Hayaan niyo na si Lucinda mapalapit kay Daddy. At least kahit papano, malalaman natin galing sa kanya tungkol sa mga impormasyon kay Daddy. Ano nangyari, Amanda? Bakit binigyan ng reprieve ni Presidente ang na Amores? May naglakad bang taga-simbahan? Ano? Si Tomas Locsin? Pumapel kay Presidente ang animal na yan? Oo, alam ko. Pero dapat, gumagawa ka na ng kalamay riyan para alam mo ang lahat ng kilos si Presidente. At sabihin mo kay Presidente, hindi ako masaya sa nangyari yon. Ito ba yun, Emil? Opo, sir. Mami, bakit mo susuportahan si Tomas Locsin? Ano nga naman ang daddy mo suportahan ko, ano? Pag nanalo si Tomas Locsin, ano naman ang magiging papel natin, Aber? Siyempre, si Tita Charina ang mamamayagpag. Siya ang first lady. Ano naman ang magiging papel natin pag ang daddy mo nanalo? Aber? Mami, tayo ang legitimate family. Legitimate family tayong naturingan, pero tayo ang nasa labas. Mami, ang legitimate family lang ang pwedeng iakyat sa Malacanang. Naku, ibang takbo ng utak ni Leandro. Well, whether he likes it or not, tayo ang ihaharap niya sa mga taong bayan at tayo ang dadalhin niya sa Malacanang. Wala pang presidenteng nagdala ng kabit sa bahay ngayon. Mabuti pang gawin natin, tumaya tayo sa dalawa. Lahat na nasa shortlist ni Presidente, tatayaan natin. Kaya kung sino man ang manalo, panalo tayo!
Leandro? Leandro, bakit? Leandro, bakit? Ano ginagawa mo rito? Leandro, huwag ka naman magbiro ng ganyan, oh. Leandro? Sino ka? Leandro, huwag ka magsalita ng ganyan. Leandro. Kinabahan nga ako, doktor, eh. Kala ko tuloy-tuloy na. May mga episodes na ganyan. At dumadalas ito habang lumalala ang sakit. Wala talaga akong matandaan, Alicia. Baka naman nananaginip lang ako. May experimental drugs sa States ngayon na ginagamit laban sa Alzheimer's. Pero pinapabagal lamang ito ang paglala ng sakit. I'll try anything, Doctor. Hindi natin magagamit kagad to because there are legal questions that have to be answered. I'm willing to sign a waiver. And I will have to consult my peers, Senator. Baka kailangan na magretiro, doktor. Nonsense, Alicia. Pag nagretiro ako, I'm sure mabilis lalala ang sakit kong ito. I'm very sure. Reprieve lang ang binigay sa akin. Ano po bang ibig sabihin ng reprieve? Ibig sabihin ng reprieve, pansamantalang hininto. Ibig sabihin, tinakda sa ibang araw yung pagbitay. Pero hindi ka pa rin ligtas. Pero malaking bagay na rin nalakad nila yung reprieve. Mas malakas loob ko ngayon na malalakad nila yung presidential pardon. Kapag presidential pardon, makakalaya na po ba kayo? Makakalabas na ulit si tatay. Kakasama-sama na ulit tayo. Hirap na hirap na ako sa kaya hintay. Dad, dalian nyo. Nagpapa-interview na naman si Tomas Locsin tungkol sa inyo. Leandro Montemayor? What kind of a person would want Leandro Montemayor as president? Paano po siyang maging anointed ni Presidente? Susuportahan niyo po ba siya? No way. Hindi ako gagastos ng pera para sa kanya. Wouldn't Leandro Montemayor make a strong president? Leandro Montemayor, a strong president? Baka ang ibig mong sabihin Leandro Montemayor would be a forgetful president. Napatunayan kung meron siyang Alzheimer's disease. Pagbabayaran mo sinabi mo yan! Locsin, magtago ka na!